dumating ka na pala. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Eh kasi po, auntie, sabi ni teacher kanina, may kailangan daw po kami bayaran sa school project. 20 pesos daw po. Ay, naku Mon, wala tayong pera ngayon eh. Pero, may alam akong singing contest dyan sa barangay na pwede mong salihan. 50 pesos ang premyo. Magaling ka namang kumanta, di ba? Sige po, sasali ako. Nung bata pala ako, mahilig na ako kumanta rin talaga noon. So, kaya sa church namin. Eh, yung isang kong teacher, ka-churchmate din ng tita ko at saka namin. Piling ko nagkakontrabahan silang dalawa. Sabi ng teacher namin, may bayaran daw kami sa school. 20. Eh, nangyay ko si tita ko, sabi tita ko, wala talaga akong kapera-pera, wala akong maibibigay sa'yo. Gusto mo sumali ka sa singing contest, malay mo manalo ka. Tapos kumanta ako sa singing contest. Nanalo ako 50 pesos noon. Tapos parang nawili yata ako noon, sumali ulit ako. Nakahiligan ko ang sumali sa iba't ibang pa-contest sa pag-awit. Kapag kumakanta kasi ako, nararamdaman kong malapit lang sa akin ang mga magulang ko. Naglalaho ang distansya namin. At ang bawat kumpas at tono, parang sumasabay na rin sa tibok ng puso ko. Ito ang pangako ng puso. Patuloy kang mamahalin. Masaktan man at masugatan man ng ilang ulit. Bata pala ako, parang yung music na agad yung nakahiligan ko. Pag nakakarinig ako ng kanta, gusto kong ginagaya agad, kantahin. Mahalaga yung musika sa buhay para sa akin. Kasi pag depressed ako, pwedeng kumanta. Pag may problema ka, pag nakinig ka ng music, sisip yung mood mo. Kasi hindi yung kanta, hindi lang basta yung pinapakinggan mo yung kanta, yung tunog eh. Yung kasamang mga alaala ko. Ano pang tinitingnan mo dyan, Mon? Matulog ka na nga. Auntie, kamusta na po ba sila nanay? Ano na po bang ginagawa nila? Huwag ka mag-alala sa kanila, Mon. Mabuti naman ang kalagayan nila doon. May maliit na silang tindahan na pinagkakakitaan. Namimiss ko na po sila. Oo, nagtatanong din ako noon. Tita, kailan ba sila babalik? Basta babalikan nila pag nagkapera na sila, yung pag napag-settle down na sila sa Maynila, susunduin ka nila dito. Auntie, sumulat sila nanay. Uwi na raw po sila dito. Talaga? Tingnan ko nga. Kapag tinanong kanila kung saan mo gusto sumama, sabihin mo, dito ka na lang sa akin, ha? Nung bago sila dumating, sinabi ng lola ko, "Oh, Mon, darating nanay tsaka tatay mo, susunduin ka daw." Sabi ko, "Ay talaga po, bukas darating sila." Pag sinabi siya yung, "Oh, Mon, sama ka na sa amin," sabi mo, "Nay, dito muna ako mag-grade 6, tapusin ko muna pag-aaral ko dito." Kasi parang ayaw nga muna nila akong pasamahin. Sabi ko sa kanila, "O sige po," pero sa loob ko, ayoko, gusto sumama. Anak, patawarin mo kami sa nagawa namin sa'yo, ha? Para naman sa inyo ito lahat, eh. Wala naman din kami kabubuhay dito sa atin. Eh, kung pwede, anak, sumama ka na lang sa amin. Nay, dito na lang po ako.
Kaya nung dumating sila, ito na sabi mo, nakita ko nanay ko, tatay ko, after 4 years ata yung 5 years. Tapos sabi na kagad tita ko, hindi rin sasama si Verban sa hindi pa uwi eh. Sabi ng nanay ko, siya, pag ano gusto niya. Ayun, ang tinanong ko, Mo, hindi ka nasama? Sabi ko, oo. Pero sa loob ko, gusto ko sumama. Parang napilitan na ako sumagot ako kasi nahiya ako sa lola ko at sa tita ko. Pero nung sinabi sa akin ng nanay ko, sa tita ko, na okay lang ba nahiramin muna ako katabi sila matulog. Di sumama ako. Pumapayag na ako, Mon. Doon ka na lang sa nanay mo. Magpapakabait ka dun, ha? Opo, auntie. Salamat po. Tapos kinabukasan, nung umuwi ako sa tita ko, sa titirahan ko, nakaready na yung mga damit ko. O kaya sumama ka na sa nanay mo, sa tatay mo. Parang nagtatampo siya.